Ano nga bang Itel Power 80? Ang pinakamatibay na entry-level phone na pwede nating mabili sa ngayon. Kasi yun yung kiniklaim ng Itel. No case, still tough. So mamaya, makikita talaga natin kung totoo yung slogan nila na yan para sa phone na to. Aalamin muna natin sa video na to yung ilan sa iba pang aspect ng Itel Power 80. Kasama na yung battery performance, yung kanyang display, yung kanyang camera, at kahit yung mismong design niya. So, doon muna tayo sa presyo. So, itong Itel Power 80 ay merong official SRP na 7,999 pesos para sa 4128GB. Pero nung nabili namin to sa Lazada, ang presyo ay 8,447 pesos. Sa Shopee naman, 8,269. Alin man dyan na mapili ninyo, nandyan yung link sa description box sa baba. Okay, konting story time lang. 2 beses kami nakapag-order nito sa Lazada kasi yung unang order namin, for some reason, hindi dumating sa bahay. Okay, kinancel ng Lazada or ng Itel, I'm not sure. Tapos nag-order na lang kami ulit. So talagang dapat last week pa natin to na review, pero dahil dun sa delay at pagka-cancel, ngayon lang natin to na feature dito sa ating channel. So yun lang, konting story time lang. So doon tayo sa unboxing. Okay, so kagaya na makikita niyo sa harap ng box, pinagmamalaki talaga ng Itel dito yung 2 meters drop cage frame shock proof. So mamaya, test natin yan. At makikita ninyo sa gilid yung mga certification kagaya ng military grade protection at SGS certification. At syempre sa likod, makikita natin iba pang top aspects ng phone ito. Ngayon, pag open natin ng box, makikita agad natin yung mismong phone na nakabalot sa printed plastic na may top specs. At syempre, kahit kiniklaim ng Itel na matibay itong phone ito, meron pa rin tayong case sa loob na pwede natin gamitin kung sakaling gusto pa nating dagdagan ng kanyang protection. Meron din tayo ditong ilang accessories kasama na yung ating 18 watts na charging brick, USB-C to USB-A cable, documentations at yung kanyang SIM ejector pin. Ngayon, meron dalawang kulay itong Itel Power 80 na pwede nating piliin. So, yung nakikita nyo ngayon at yung napili namin ay yung tinatawag nilang Tunda Green at saka meron pang isang kulay yung Rock Black. At sobrang gustong-gusto ko tong green na to kasi parang ang niya, ang rugged tingnan dahil sa kulay. So, hindi awkward yung pagka-green niya. Hindi siya kagaya ng mga matitingkad na green sa ibang phone. Pero nung una ko makita yung design itong Itel Power 80, ang naalala ko dito ay yung Galaxy Tab Active 5 5G. So makikita ninyo yung design nun, hindi sobrang kamukha nitong Itel Power 80 pero may resemblance sa kanilang kulay at saka design sa likod. Tapos isa po pang naalala sa Samsung din yung Galaxy X Cover 7, isang rugged phone ng Samsung na hindi nakarating dito sa Pilipinas. Pero mamaya balikan natin yung tungkol sa design nitong Itel Power 80. Sa ngayon, sagutin muna natin yung first question natin. Matagal ba tong malobat? So based sa FB post ng Itel dito, built for longer standby daw itong Power 80. So check natin yan. So meron tayo ditong 7,000 mAh na battery capacity na capable sa 18 watts na fast charging. At sa test natin, tingnan nyo naman yung nakuha nating screen on time. 21 hours and 15 minutes. So, totoo yung kiniklaim ng Itel dito na talagang mahaba yung standby time. At yung SOT na nakuha natin na to, talagang masasabi natin na 2 to 2.5 days kakayanin ng Itel Power 80 sa isang charge lang. At speaking of charging, from 20% to 100%, 2 hours and 52 minutes ko to na charge. So to answer the question kung matagal ba malobat itong Itel Power 80, yes na yes tayo dyan. Doon naman tayo sa second question, gaano kabilis yung phone na to? So itong Itel Power 80 ay naka Itel OS 16.3 na out of the box on top of Android 16. Unisoc T7-250 yung ating chipset, LPDDR4X yung kanyang RAM at UFS 2.2 yung kanyang storage type. Meron tayong MEMfusion dito na up to, tingnan natin 8GB additional RAM. So, in total, kung gagamitin man natin yung 8GB na yan, pwede tayo magkaroon dito ng up to 12GB na RAM. So, konting opinion lang tungkol dun sa specs niya. Well, syempre, entry-level phone, asahan natin na hindi talaga ganun kabilis yung performance ito. Pero, expect nyo lang na after a year or after 2 years, yung UFS 2.2 na yan, hindi na po ganun kabilis. So, tingnan muna natin kung ilan yung Antutu scores na nakuha natin dito sa Itel Power 80. So, ito yung Antutu score na nakuha natin kapag hindi natin ginamit yung MEMfusion 387,381. So, dyan pa lang, di ba? Magkaka-idea na kayo na hindi po talaga ganun kabilis yung phone na to. Ngayon, nung ginamit na natin yung MEMfusion, bumaba pa yung score, naging 384,686
na lang. Pero in fairness naman sa kanyang wildlife stress test, dahil hindi nga ganun ka-powerful yung kanyang chipset, makikita ninyo na hindi man lang nabawasan kahit 1% yung kanyang battery level. At nadagdagan lang tayo ng 4 degrees pagdating sa temperature. At sa gaming naman dito sa Asphalt, okay naman siya, smooth naman overall, pero syempre hindi ganun kaganda yung graphics kapag naglaro tayo kahit pa isagad natin yung graphic settings. At isa pang kailangan ninyo tandaan tungkol dito sa itel Power 80. Hindi to official at according lang to sa research ko, 1 taon lang na security patches yung marireceive nito. So, to answer the question kung gaano kabilis or mabilis ba itong itel Power 80, well, hindi po. Okay, i-set lang natin sa tama yung ating expectation. Pang ano lang talaga to, Facebook, Messenger, Instagram, o kaya YouTube, Netflix, mga ganun lang. At speaking of Netflix, doon tayo sa third question, maganda ba yung display ng phone na to? So meron tayo ditong 6.78-inch IPS LCD 720p resolution at up to 120Hz yung kanyang screen refresh rate. Okay, unahin ko na muna yung refresh rate behavior nitong itel Power 80. So 120Hz yung max refresh rate according sa paper, yung specs sa paper. Pero keep in mind guys na by default 60-90, 90-60 yung behavior niya. Ma-experience lang natin yung 120Hz kung talagang manually natin isa-set to high yung kanyang refresh rate setting. Pakita ko sa inyo. Okay, so punta tayo ngayon dito sa settings. Tapos, display and brightness. Hanapin natin yung screen refresh rate. So, meron tayong 3 option. So, ito yung sinasabi ko. May experience lang natin yung up to 120Hz pag sinelect natin yung high. Tapos, switch. Tapos, custom app refresh rate. So, manually pa natin isa-select yung mga app na gusto nating maka-experience nito. So, dito sa unit na ginagamit ko ngayon, ito lang, itong group lang na to ng mga apps yung may support sa 120Hz na refresh rate. So, halimbawa dito sa settings, pwede tayong mamili kung up to 120Hz. The rest, hindi pa po pwedeng makagamit ng 120Hz na screen refresh rate. Yes, hindi naman lagi yung kanyang animation o yung pag-scroll natin sa overall UI nitong Power 80, pero hindi po 120Hz yung default na may experience natin. So yung screen on time na nakita nyo kanina ay dahil yon sa 90Hz siya palagi. Pero good news naman kasi yung ating Widevine security level dito ay level 1 at makakapag-play tayo ng Full HD sa Netflix. Ngayon, pagdating sa overall na color production ng phone na to, wala naman din declare si itel kung ilan yung DCI-P3 or whatever na color coverage ng phone na to. Pero sa mata ko lang guys maganda naman yung color production niya. So mag-e-enjoy naman tayo dito sa panonood kasi hindi naman bluish or yellowish yung kulay ng kanyang display. Napaka-natural naman sa paningin ko. At para sa ganitong presyo, medyo may ilang lang siguro tayo sa una pagdating sa kanyang bezels kasi kagaya ng makikita ninyo ay hindi po proportioned yung bezel sa taas, sa dalawang gilid, lalong-lalo na dun sa chin kasi mas makapal yung chin compared sa iba. So, to answer the question kung maganda po ba yung display nitong itel Power 80, para sa akin lang para sa presyo ng phone na to, masasabi ko ng yes. Doon tayo sa pang-apat na question, maganda ba yung camera ng Power 80. So, meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter plus meron siyang auxiliary lens tapos 8 megapixels na selfie camera. Keep in mind lang guys, sa ganitong presyo, hindi talaga natin pwedeng i-expect na maganda yung output or yung mga photos na makukuha natin gamit yung camera nitong Power 80 kasi nga mura lang to. Pero para magka-idea kayo, ito yung mga sample photos at videos. Okay, so ito naman yung ating selfie video dito sa itel Power 80. So, 1080p din. 30 frames per second yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito. Wala tayong kahit anong stabilization. Expected na yun. Okay? Pagdating naman sa quality, hindi po ganun kaganda. Kita nyo naman. No? Diba? Napaka-unrealistic na ng texture natin. Tapos, hindi po ganun ka-sharp. Pero at least, diba, meron pa rin tayong capability dito na 1080p video recording. Okay na yun.
expected na rin para sa ganitong presyo. Plus, maliban sa 1x na zoom na nakikita nyo ngayon, pwede pa nating i-zoom yan na hanggang 2x. Diba? For some reason, pwede natin gawin yan kung gugustuhin natin. So, ano masasabi nyo dito sa quality ng kanyang selfie video? So, to answer the question, kung maganda ba yung camera nitong itel Power 80, hindi po. At dun tayo sa final question at yung pinakahihintay natin, gaano katibay itong itel Power 80. So, ulitin lang natin, meron tong IP68, IP69 na rating, plus MIL, STD 18H, at SGS certification. So, in short, on paper, talagang rugged phone at military grade itong itel Power 80. Pero mamaya, itetest natin kung gaano katotoo yan. Tingnan muna natin na malapitan yung design. So makikita ninyo yung likod ng itel Power 80, mukha siyang maleta. At kagaya nung sinabi ko kanina, may kahawig siya na devices ng Samsung. Kung makikita ninyo yung bawat kanto nitong itel Power 80, meron talagang additional protection. Ayun o, meron siyang parang rubber dito na may butas-butas para talagang gumalaw siya kung sakaling ito yung unang tatama kapag nahulog natin yung phone. So, 4 yan, no? At makita ninyo na para sa akin, pwede na rin itong lagyan ng lanyard. Pero kung malaglag natin sa putikan itong itel Power 80, medyo effort yung pagtanggal ng putik o ng dumi sa mga gilid din. May ipunan yun ng dumi kapag hindi natin minentain to na maayos. Tapos may kanipisan itong phone na to, although ang laki ng kanyang battery capacity. So good job sa itel. Tapos meron tayo ditong conventional na fingerprint scanner. At kagaya na makikita ninyo sa isang dampi, na-unlock naman mabuti yung ating phone. Hindi super bilis, pero good enough, no, para sa ganitong presyo. At nakita nyo din sa likod na merong infrared sensor kasi meron tong IR blaster. So pwede natin gamitin as remote itong itel Power 80. At compatible naman sa 2.4 GHz at 5 GHz Wi-Fi connection itong itel Power 80. At speaking of internet, test na rin natin yung kanyang data speed. So dito sa speed test, makikita niyo na yung ating download speed ay 24.4 Mbps lang at yung upload naman ay 7.83 Mbps lang. Dito naman sa Google speed test, 25.7 Mbps yung kanyang download, 9.59 Mbps naman yung upload. At lastly, dito sa fast.com, 18 Mbps yung download, 14 Mbps naman yung upload. So according sa result ng ating speed test, masasabi natin na mabagal po talaga yung data connection natin dito sa phone na to. So if ever na gusto natin tong gamitin para sa mga work natin na nangangailangan po ng data sa buong araw, madidisappoint po tayo dito sa itel Power 80. Lalo na yung gagamit po nito para sa mga GPS-based na mga applications like Google Maps, Waze, mga ganyan. Hindi ko mapapromise na masasatisfy kayo sa speed nito kasi ang bagal po talaga. So, umpisahan natin yung durability test. Isa sa mga Facebook posts na makikita natin sa itel ay yung no fear of water, plus meron pa silang soak without limits, underwater shooting with sonic ejection. So, parang kiniklaim talaga ng itel na pwedeng-pwede natin itong gamitin as action camera. Ganun yung pumasok sa isip ko. Hindi naman nila directly sinabi. Pero ganun yung dating sa akin. Ano? Sinubukan ko muna siya dito sa sink namin and okay naman. Nilubog-lubog ko siya, hinugasan ko, pinadaanan ko sa gripo. Tapos hindi pa rin ako satisfy, nilublob ko pa siya sa timban na punong-puno ng tubig. And working pa rin. Wala din problema sa display. So mukhang okay naman at totoo naman yung sinabi na no fear of water dun sa kanilang Facebook post. But then again, ingat pa rin tayo kung gagamitin man natin to sa dagat, kahit ganun yung nasa picture sa Facebook post ng itel. So, sunod natin ngayon yung drop test. So, hinuli natin yon para i-present ko pa rin sa inyo itong phone na to ng malinis at walang kahit anong bangas or mga dents. Okay, so hindi pa natin ginagawa yung drop test. As of this moment, okay, doon muna tayo sa huling tingin na maayos tong phone na to. So, isa pa sa gagawin natin before natin umpisahan yung drop test ay tanggalin yung kanyang screen protector. So, mas makikita natin kung gaano katibay itong phone na to. Kasi walang din i-clear ang itel na Corning Gorilla Glass protection or kahit anong protection sa screen itong itel Power 80. So, talaga makikita natin kung gaano to katibay. Pisahan natin. Okay, so ito na yung ating Power 80 after nung mga test. Bago ko ipakita, tingnan nyo muna yung nangyari. Ayan, no? So, meron na tayong mga dents dito. Ayan.
Pero malaking tulong talaga to, itong mga rubbers na to sa mga edges para babawasan yung damage dahil dun sa mga drop test na ginawa natin. Ayan. Meron tayong mga dents. Okay? Meron din tayo dito sa may camera module. Pero yung overall na functionality niya, lalo na dito sa display, okay na okay naman. And mind you, wala tayong screen protector. Kagaya nung ginawa natin before yung test, tinanggal natin yung pre-installed na screen protector. Ayan. Walang basag yan. Okay? So, gumagana ng maayos. Meron tayong mga konting-konting mga, parang wala nga eh. Ano lang pala, dumi lang pala nakita ko kayo ng parang scratch. Pero wala eh, oh. Ayan, oh. Okay? So, pakita ko sa inyo yung ginawa natin. Okay, dito muna tayo sa loob ng bahay namin. So, tiles of floor, shoulder level. Okay? Inulit ko pa ulit. Okay, so kagaya ng makikita nyo, walang damage whatsoever. Kahit scratches, wala din. So, nasa ano ko to? Nasa waist level ko to. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Okay, wala pa rin kahit anong damage. Okay. So, yung screen niya, gumagana pa rin ng maayos. Okay, isa pa. 1, 2. Una ang display. Waist level pa rin. Isa pa. Okay, tingnan natin yung screen. Okay pa rin. Okay, next naman, sa labas. So, shoulder level pa rin. And again, gumagana pa rin yung ating display. Pero hindi pa ako nakontento. Nag-POV pa rin ako dito sa labas ng bahay namin. And kagaya na makikita nyo, medyo masakit na talagang pakinggan. Pero kailangan. At okay pa rin yung display ng ating phone. Napatunayan ko na talagang matibay itong phone na to. Kagaya naman na nakita ninyo. At uulitin ko, malaking tulong yung inilagay nila ditong protection sa bawat gilid ng itel Power 80 para mabawasan yung damage na dahil dun sa pagkalaglag. And syempre, yung ginawa natin, hindi naman, in reality, hindi naman natin gagawin talaga yon. Pero just in case na ganun katindi yung situation, ganun kataas yung paghuhulugan nitong itel Power 80, ganun din ka-rough yung surface, talaga yung semento talaga outdoor, or mapatiles man yan, hindi po masisira itong phone na to. Okay? Napabilib ako, in fairness. And again, wala tayong kahit anong screen protector dito. And nakasurvive itong phone na to. And after pala ng test, di ko na lang maipakita. Hinugasan ko to na gamit ang Joy. Okay? So, para matanggal yung mga dumi-dumi na sumingit sa mga gilid-gilid nitong phone na to. And okay pa rin, working pa rin siya. So, to answer the question kung matibay ba talaga or gaano katibay itong itel Power 80, matibay po talaga. So, kung gusto niyo ng talagang pangharabas na phone, yung hindi niyo kailanganing intindihin kung masisira ba kapag nalaglag, kailangan niyo lang ng phone na magagamit ninyo sa pagka-travel ninyo, hiking, ganyan, na kung sakali mang malaglag talaga hindi masisira, i-consider niyo talaga itong Power 80. Pero syempre, overall, dun sa pinag-usapan natin sa lahat o bawat aspect ng phone na to, may ilang aspect nitong itel Power 80 na medyo mapapaisip ka muna. Especially yung kanyang data speed. Kasi nakita nyo naman kanina, hindi po talaga ganun kalakas yung sagap ng itel Power 80 pagdating sa 4G connection. Hindi man lang tayo tumungtong sa 4G+. At yung ating download speed, kita ninyo, hindi man lang umabot ng kahit 50 Mbps man lang. Diba? Nasa 20 plus Mbps lang yung pinakamataas nating nakuha. So, nakakalungkot lang sa part na yun. Pero the rest, pwede po nating makonsider itong itel Power 80. And, napabilib ako pagdating sa tipay. Okay, so kung gusto nyo bilhin, itong itel Power 80, again, nandiyan yung link sa description box baba kung saan namin to nabili. Okay, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.